tupad na tupad po ang hula. Ang Papa talaga sa Roma. Yung pagpapatay, maliwanag po. Ngayon, ano pa po ang katunayan? Yang talagang mga pagpatay po ay talagang natupad po dyan sa Papa sa Roma. Ito po. Pakinggan po ninyo. Puro history po ito. Lalo pong patitibayin natin sa pamamagitan ng mga kasaysayan. Hindi lamang po ang aklat ng History of Western Europe ang may sabi niyan na talagang ang nagpapatay Roma. Ito po, How the Great Religions Began. Dito to po sa How the Great Religions Began by Joseph Gair, revised in enlarged edition, copyright 1956, published by the New American Library, New York and Toronto, in New English Library Limited, London, printed in the United States of America. Pwede nyo pong i-search yan sa Google. How the Great Religions Began. I-search nyo po yan. Binasa ko na po kung sinong sumulat yan, kaya pwede nyo pong i-research yan. Ito po, isa pang testigo, isa pang testimonial evidence na ang Papa nga sa Roma, ang Iglesia Katolika, ang siyang katuparan ng mga mamamatay tao sa Revelation 13:11 hanggang 18 na siyang ginamit nitong depensor Katolikong si Wendell Talibong na akala mo'y pare, hindi naman pala pare. Ayaw tanggapin na siya ay pare, nandidiri bilang isang pare. Pagkatapos gano'n na lang kung manira. Ngayon, ito pa po ang katunayan. Dito po sa aklat ng How the Great Religions Began. Pakinggan nyo po. Ito po ang nakasulat. Ito po ay pahina 214 dito po sa aklat na ito. Noong mga 13 siglo, itinatag ng Iglesia Roma ang kilala sa kasaysayang ang Inkisisyon. Ang Inkisisyon ay isang bagong paraan ng pang-akit sa mga tao sa Kristyanismo. Kung mga lalaki o mga babae o mga bata ay tumangging tanggapin ang Kristyanismo, sila ay pinahihirapan hanggang sa sila ay mamatay. Maging ang mga unang Kristiyano bago ang panahon ni Constantino na mga pinahirapan at pinagpapatay at ipinakain sa mga leon sa Roma na kilala natin bilang mga martir ay hindi hihigit ang kaparusahang tinamo kaysa hindi mga Kristiyano. Noong panahon ng Inkisisyon, ang Inkisisyon ay tumagal ng mahigit sa 200 taon at libu-libong mga tao ang pinatay sa pamamagitan ng kautusan nito sa pinakamalupit na paraan. Ang mga tao ay buhay na sinusunog ng dahan-dahan o kaya sila ay dinurog sa pamagitan ng mabibigat na mga bagay o kaya sila ay pinagpira-piraso sa pamamagitan ng malupit na kasangkapan. Ayan po mga kaibigan. Maging po ang kasaysayan ay pinatutunayan po na ang katuparan talaga ng Antikristo po na binabanggit sa Revelation chapter 13 ay ang Iglesia Katolika o ang Iglesia Katolika Apostolika Romana sa pangunguna pa ng Santo Papa sa Roma. Ngayon, ano pang matibay na katunayan po sa pamamagitan ng Biblia na yung mga binasa ko po ay nakasulat na yan sa panahon na si Juan ay nagsulat doon sa Patmos. Nakasulat po yan sa Revelation. Bukod po doon sa chapter 13, ay patuloy pong ipinakita sa kanya ng anghel mula sa langit kay Apostol Juan ang mga gagawin, ang ikakikilala ng mga Antikristo na may 666.
Isa na po yun sa pagpatay. At yan po ang napakasakit na nangyari po na ginawa nitong 666. Kaya hindi po basta pwede na lang iparatang mo yan. Napakasama pong iparatang ang akusasyon niyang kay kapatid na Felix. At yan po'y katunayan na hindi si kapatid na Felix Manalo. Hindi ang Iglesia ni Cristo ang Antikristo. Bakit? Kriminal po yan. At natupad po yan, ang pangunahin po niyan na nangunguna niyan ang Papa sa Roma. Binasa ko po sa inyo, imagine that. Isip-isipin nyo ang mga ginawang talagang karumal-dumal na krimen ang ginawa po ng Iglesia Katolika Apostolika Romana sa pangungulo po ng Papa sa Roma. Paratang po ba yan? Hindi. Katotohanan po yan. Kaya nga po ang programa ko'y Balitang Katotohanan. Katotohanan po yan. Kaya yan po ang hinahantay ko na sagutin ninyo. O di kaya humingi kayo ng tawad sa buong mundo sa Iglesia ni Cristo na patawarin kayo sa akusasyon niyong kasinungalingan. Ito pa po ang katunayan. Mababasa ba sa Biblia yung talagang kalupitan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Opo. At patunayan, ito po, dito po sa Revelation, doon din sa Apokalipsis, ang chapter po is 17 at ang verse po ay 6:6. Ito po. Verse po 6. Iyan po, ayan o. Tingnan nyo po yan, ayan. Ano pong nakasulat sa verse 6? Ayan po, pakinggan ninyo, Babasahin ko po yan, Ayan po. Sa verse 6 po. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita, siya ay nanggilalas ako ng malaking panggilalas. Ayan po, mga kaibigan. Ano pong binabanggit sa hula? Nakita ko anya ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. Siguro isipin nyo, paano magiging Katoliko yan? Babae yan. Ito po mga kaibigan. Ang babae po sa Apokalipsis, yan po'y simboliko ng Iglesia, ng relihiyon. Yan po'y mababasa ninyo sa 2 Korinto 11:1-2. Diyan po'y binanggit ni Pablo na ang Iglesia ay tulad sa dalagang malinis na siyang ihaharap na kay Kristo pagbalik. Tinulad ni Apostol Pablo sa dalagang malinis. Kaya ang babae po yung tinutukoy diyan ay ang Iglesia, isang Iglesia yan. Nagpapatayan sa mga katuwid, maging sa Biblia, pinatutunayan din po yan na talagang mamamatay tao ang Antikristo. At isa pa sa simbolikong ginamit dyan ay babae. Paano natin makikilala ang babae o ang iglesyang ito? Ang itataas ko lang po, kanina ay Kapitulo 17, ang bersikulo ay 6. Ngayon po ay Kapitulo 17:1. Ayan po, babasahin ko po para hindi po ako mahulog sa pagpaparatang lang o sa kasinungalingan. Babasahin po natin sa Apokalipsis kung sino po o anong kahulugan ng babaeng yon. Sino po yon? Ang sabi ko nga sa inyo, yan ay simboliko ng isang iglesia. At yan po ang sinabi ni Apostol Pablo. Hindi po ako may sabi niyan. Si Apostol Pablo. Simboliko po yan ng iglesia. Ito po sa chapter 1. Ayan po. Talaga pong tinatagalan ko yan para inyo pong mabasang maigi. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig. Ayan po.
Malinaw po. Paano makikilala natin yung babae? Yan ay patutot, puta. Eh bakit po? Nakiapid yan sa mga hari. Kasama ng mga hari yang gobyerno. Ano po? At yan po ay nakaupo sa maraming tubig. Alam nyo po ang Revelation, ang aklat po ng Apokalipsis, yan po'y talagang sadyang may literal, sadyang may simboliko. At ang simboliko po, halos lahat po ng mababasa mo dyan ay mga simboliko. Kaya po, hindi pong basta-basta na lang kung sino-sino lang ang magbibigay ng kahulugan yan. Kung hindi po kayo ay mula sa Diyos na tagapangaral, kung hindi po kayo autorisadong mangaral ng Ebanghelyo, hindi po ninyo maunawaan ang Apokalipsis. Si kapatid na Manalo po, sinasampalatayanan namin na sugo ng Diyos. Siya lamang po ang nakakaunawa ng Apokalipsis. At yan pong sinasabi ko sa inyo ay natutuhan ko po sa Kanya, sa Iglesia ni Cristo. Ang nakakaunawa lang po niyan ay kaming Iglesia ni Cristo. Ako po ay isang diakono na natuto may kaloob ng Diyos sa itinuro ng sugong si kapatid na Felix Manalo na siyang pinagbibintangan nitong si Wendell Talibong, nitong mga defenders, Catholic defenders na siya kapatid na Felix Antikristo at ang Iglesia ni Cristo na pinangungunahan niya ay mga Antikristo kami. Yan po ang sinasagot kung hindi totoo yan. At ito nga po, pinatutunayan po dito na ang babae iglesia na siyang kriminal, na siyang lasing sa dugo ng mga banal, dugo ng mga martir ni Jesus. Ang babaeng ito o ang iglesyang ito nakaupo sa maraming tubig. Ayan po, sa una. Paano po makikilala ang babae? Nakaupo sa maraming tubig. Ano po ba ang ibig sabihin na nakaupo siya sa maraming tubig? Sinasabi po ng Apokalipsis, ayaan natin ang Biblia rin ang sumagot niyan. Ano po ang kahulugan ang babae nakaupo sa maraming tubig? Yan ba'y literal na tubig? Biro mo tubig nakaupo ang babae. Iglesia, kung ang simboliko ng babae iglesia, bakit nakaupo sa maraming tubig? Ito po, hindi tayo magbibigay ng kahulugan. Ito po, ano po ang kahulugan ng mga tubig? Dito po sa verse 15. Ayan po. Ayan po, oh. Babasahin ko po. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patutot ay mga bayan, mga karamihan, at mga bansa, at mga wika. Ayan po mga kaibigan. Ano po ang ibig sabihin ng babae o iglesia nakaupo sa maraming tubig? Ang ibig sabihin pala ng tubig, yan ay mga bansa, mga bayan, karamihan, at mga wika. Hindi pala literal na tubig yon, kundi yun ay mga bansa. Ibig sabihin, universal. Catholics, universal. Kalat po sa buong mundo ito. Kaya, yan po ang katunayan na talagang iglesyang mamamatay tao, talagang pangkalahatan. Ngayon, anong ikititiyak natin na talagang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana nga ang hinuhulaan sa Biblia? Dito po, sa verse 5. Verse 5 po, ayan po. Anong katunayan? Verse 5. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonya,
ina ng mga patutot at mga kasuklam-suklam sa lupa. Ayan, maliwanag po yan mga kaibigan ha. Paano natin pa makikilala ang iglesyang yon? May pangalan pala yon. Ang pangalan ay iglesia na ang pangalan niya ay Hiwaga at nasa Babylonia. Ano, mga kaibigan? Ngayon, paano natin makikilala yan? Ha? Ang Babylonia po ay pinahayag yan mismo ng mga pare. Mababasa niyo po yan sa aklat ng Katoliko sa Biblia. Na ang Babylonia, yan po ay isang simboliko, yan po raw ay siyudad ng Roma. Roma po ang Babylonia. Mabuti pa po ay basahin ko po sa inyo. Ano po? Sandali lang po. Ito po. Sana po, kunin mo nga. Ito. Ito, sandali. Ito po. Ito po ay Biblia ng Katoliko ito. Ayan o. Ano raw ang Babylonia? Dito po ay pinahayag yan kung ano yung Babylonia. Dito po sa aklat ng ikalawang Pedro, ano po? Dito po ipinahayag sa kanilang footnote kung ano ang sinisimbolikuhan ng Babylonia. Ito po. Ito po ang footnote nila. Ito pong Bibliang to ay Biblia po ng Katoliko. Ang Bagong Tipan, ayan po. Ang sumulat po nito ay, ito po ang mga sumulat niyan. Ayan po babasahin ko po Nihil obstat, Monsignor Mario Baltasar, Imprimatur, Rufino Cardinal Santos, at Re-Imprimatur Jaime Cardinal Sin. Ayan po. Dito po babasahin ko po kung ano ang sinisimboliko ng Babylonia. Sapagkat dito po sa Apokalipsis, sinasabi rito na ito po'y hiwaga at may pangalang dakilang Babylonia. Ito po ang patutot na babae o iglesia. Kung bakit po patutot, nakiapid yan sa mga hari. Kasama ng gobyerno. Nakiapid, sumamba sa mga santo, sa mga ribolto. Kaya nakiapid. Ito po ang pahayag dito sa Biblia ng Katoliko, sa pahayag po ayon sa kanila, dito po sa aklat ni Pedro. Sandali lang po. Ito po mga kaibigan. Ikalawang aklat ni Pedro. Ito po. Sa footnote po. Dito may binabanggit sa aklat na ito tungkol sa Babylonia. Ito po ang kanilang paliwanag kung ano ang Babylonia. Ang mga nasa Babylonia, ang mga Kristiyano sa Roma, ang Babylonia dito ay isang patalinghagang salita na ang tinutukoy ay ang Roma. Ayan. Di maliwanag po. Ang Babylonia, alon po dito sa Vatican, sa Bagong Tipan ng Katoliko, yan po ang siyudad na Roma. Yan daw po ay patalinghaga ng kahulugan ng Babylonia, ang siyudad na Roma. Sa makatwid po, ito pong binabanggit dito na Babylonia, ang binabanggit dito na babae o iglesia na nagpapatay ay may pangalang hiwaga ang siyudad na Roma, Babylonia o Roma. Sa makatwid, may pangalan nito na ang nakasulat ay Roma. Nakasulat yung Roma, Babylonia. Ngayon,
Hiwaga po yan. Ngayon, anong katunayan po? Ano yang hiwaga na Babylonia na isang babae o iglesyang puta o patutot? Ito po. Dito po sa aklat ng Katoliko po uli. The Life of Faith by Reverend Leland Boyer and William Reedy, Nihil Obstat, Reverend Monsignor Patrick Dignan, Censor Diputados, Imprimatur James Francis Cardinal Macintre, and Archbishop of Los Angeles, August 15, 1964, copyright 1964 by William H. Sadlier, Incorporated, manufactured in the United States of America. The Light of Faith. Yan po. May Google po tayo, pwede nyong i-search yan. O di kaya hanapin nyo sa inyong library ang aklat na yan. The Light of Faith. Dito po mababasa ninyo ang katuparan ng sinasabi sa Revelation na may pangalang hiwaga. Hiwaga, may pangalang Roma. Ito po. Sa page 3, sa page 100. Ito, page 100, dito po sa aklat na itong The Life of Faith. Basahin ko muna sa English, total maikli lang ito, kaya babasahin ko sa English, din sa Tagalog. Page 100 ng The Life of Faith. The Life of Faith. The final word about the church is this. It is a mystery, a truth which will never fully understand. Those who see only the eternal structure of the Catholic Church, Pope, bishops, priests, religious, laity, pageantry, sacramental system, buildings, hospitals, a vast school system, do not see the reality which is the church. The church remains always a mystery, even to the believers. Sa Tagalog po, ang pangwakas na salita tungkol sa iglesia ay ito. Ito ay isang hiwaga. Maliwanag po sa Apokalipsis, hiwaga yan. May pangalang hiwaga. Ito po, napakalinaw na dito. Ang pangwakas na salita tungkol sa iglesia ay ito. Ito ay isang hiwaga. Isang katotohanang hindi natin kailanman lubos na mauunawaan. Yaong mga nakakakita lamang sa walang hanggang kaanyuan ng Iglesia Katolika, ang Papa, mga obispo, mga pare, mga relihiyoso, pangkaraniwang Katoliko, maringal sa seremonya, pamamaraang sakramental, mga gusali, mga bahay pagamutan, ang napakaraming mga paaralan ay hindi nakakakita sa katotohanan na siyang iglesia. Ang iglesia ay mamamalaging isang hiwaga maging sa mga mananampalataya. Di malinaw po mga kaibigan. Buong sanglibutan, naririnig nyo po ang binasa ko. Ang katuparan po sa Apokalipsis, ang katuparan po ng Apokalipsis 17:1-3, verse 5. Ayan po. Napakalinaw po. Ang pangalan po ay hiwaga. Sa mga katuwid, ang katuparan po talaga, letra por letra, sinabi po ng Life of Faith, na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay hiwaga. Hiwaga na hindi niya yan naunawaan. Ayan, binanggit niya ng lahat. Mga pare, mga Katoliko, hindi nila nauunawaan yan. Na hanggang ngayon na niya, nananatiling hiwaga o mystery ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. At yan din po ang mababasa ninyo sa Revelation sa hula. Ayan po. Capital letters po yan pag binasa nyo po sa Biblia, kung may Biblia kayo. Capital letters po yan. Ulitin kong basa, at sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa.